Pastor, okay lang po ba na sumama po ako sa Okada, mag-zumba at mag-ballroom dancing? Masaya po kasi roon pero nakakaramdam po ako ng guilt dahil baka makita po ako ng mga kapatiran sa YouTube at isipin po nila na mali po yung ginagawa ko. Hello there mga mahal kong kapatid sa Panginoon, Pastor Ariel here, and this is a legitimate question ng isang kapwa mananampalataya at sagutin po natin yan for the benefit of everyone. I know na hindi lang naman po itong kapatid na ito nag-o-Okada at marami po tayong mga kapatiran, no? Even church leaders na nagpupunta sa Okada. Now, let's answer it. Hindi po yan simpleng bawal ba or hindi. Hindi rin po natin kailangan gawing legalistic yung usapin na yan. No? Mas maganda po itanong natin, makakabuti ba ito sa akin? Ganon. Makapagbibigay ba tayo ng magandang testimony sa iba? At makakatulong ba yan sa ibang tao na lumago sila sa Panginoong Hesukristo? Sabi po ni Apostol Pablo, everything is permissible, but not everything is beneficial in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ang Zumba po o ballroom dancing in itself it's not automatically sinful. Exercise po yan, recreation, dancing, and enjoying time with family. Actually, can be wholesome naman po pag gagawin po natin yan. Pero mahalaga po tignan po natin yung environment, yung motibo natin, yung manner, influence, at testimony po natin. May mga bagay po na maaari po nating gawin privately or by yourself na hindi naman makaka-apekto sa ibang tao. Pero kapag ginawa na po natin publicly, especially kung alam natin, na maraming nakakakita sa atin, maaaring ma-confuse sila, maging yung mga bata, pagdating sa kanilang pananampalataya, kailangan po nating mas maging maingat. Pero hindi po ibig sabihin yan na lagi na lang po tayong mabubuhay ayon sa opinyon o pananaw ng ibang tao. Hindi po ganon. Hindi rin po ibig sabihin yan na lahat na lang ng posibleng ikatisod ng iba ay automatic na bawal po natin gawin. Pero biblical maturity teaches us to consider not only our freedom but also our influence. Sabi nga ni Apostol Pablo, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again. Sabi niya in the book of 1 Corinthians chapter 8 verse 13. So hindi po yan legalism. Yan po I love voluntarily limiting liberty. Kaya kung pupunta ka po sa Okada simply to spend time with your family, to attend an appropriate event, or mag-exercise, Zumba, or wholesome ballroom dancing, hindi ibig sabihin na nagkakasala ka po dahil lamang nasa Okada ka. Ang isang lugar po ay hindi automatic na nagpaparumi sa sino mang tao. Pero kung ang atmosphere po, yung presentation, yung movements, yung clothing, yung camp companions natin, and our surrounding activities begin to compromise, yung convictions natin, yung Christian testimony natin, then wisdom may require na i-reconsider po natin yung gagawin natin. Tukol naman dun sa takot natin na baka makita sa YouTube, huwag po natin gawing sukatan ng kabanalan yung opinion ng ibang tao. Hindi po lahat ng guilt ay conviction ng Santong Espiritu. Minsan po, fear of judgment lang yon. Pero at the same time, wag din po nating baliwalain yung ating po mga testimonya bilang mga Kristiyano. And good biblical filter is this, hindi lang pwede ba, kundi much better, beneficial ba? Nakaka-build up ba? Makakatulong ba yan sa iba? At yung ginagawa ba natin, marahil po pwede makapagbigay glory sa Panginoon. So let's check in the book of 1 Corinthians chapter 10, 23 and verses 31 to 33. Kung malinis naman po yung konsensya natin before God, tapos wholesome po yung ginagawa natin at wala tayong kino-compromise na biblical principle, wala po ako nakikitang dahilan para magkaroon po tayo ng guilt feeling, mahal kong kapwa, kapatid sa Panginoon. Christian maturity is neither legalism or careless liberty. It is freedom governed by love, by wisdom, conscience, and concern for other people. I hope nakatulong tayo, mahal kong kapatid sa Panginoon. If you find this helpful, kindly share this to all your friends. If you have questions, feel free to comment down or mag-private message ka po sa amin. Once again, wala pong problema sa pupunta sa Okada at sa pag-ballroom dancing po natin. Okay, but again, we need to have this discernment, right? Wisdom. Because one answer doesn't fit all the questions. Okay? So let's continue to pray and ask wisdom from the Lord. If you find this helpful, kindly share this to all your friends. At if you want to get deeper pa pagdating sa theology mo, leadership mo, and relationship, I'm encouraging you to join sa ating transformational masterclass on leadership, theology, and relationship. And I guarantee you, the way you look at life, ministry, relationship will never, ever be the same. Napakarami na po nating mga natulungan ng mga pastors, missionaries, leaders, Filipino pastors scattered in different parts of the world. Kaya kung ikaw po ay seryoso sa paglago, mag-type ka lang po sa baba ng gutom ako. Once again, Pastor Ariel here reminding everyone to stay shining and remain amazing.